Field Family Symphony. Ano uli ay yung symphony? Kung natatandaan ninyo. Ano yung symphony? Phony ay sound, o phony. Yung sim ay together. So, sounding together. Kaya orchestra yan kasi isa lang yung kanilang tunog. And they make a beautiful sound. O, parang yung banda rin kanina, no? So, pamilya, that's the idea behind it. Pero nga, a family na may isang tunog. Nag-guess nyo ba yung picture? Siyempre, yung tatay, nanay, yung mga anak. So when they sound together, when they come together, they make a beautiful what? Sound. Hindi kanya-kanya. Napag-usapan din natin yung tungkol sa sintonado. Sino ba yung sintonado doon sa pamilya? Sino ba yung sumisira ng kanilang sound? Now, i-point out ko rin yung first word doon. Faith filled. Tagalog, puno ng pananampalataya. At ito ay, dito tayo tumatayo. Na posible lang, we can only sound like a symphony. We can only make a beautiful sound through being filled by faith. At alam niyo yan kung bakit, ano? Dahil napaka-imposible ho. Napaka-imposible, hindi natin kaya by our own strength na gawin yung ating role na patunugin, na magkaroon ng magandang tunog and even be one with our family. Kaya nga maraming dysfunctional na families eh. Kasi they try to do it sa kanilang sariling kakayahan. Kaya ko to. Ako na magsasabi sa inyo, hindi nyo kaya. Sabihin nyo, hindi ko kaya yan. Kailangan, makakaya mo lang yan pag puno ka ng pananampalataya sa Diyos. Do you agree? Oo. Kailangan bumaba sa iyo ang Espiritu ng Diyos para makaya mo to. Yung mga problema at mga suliranin sa pamilya, you can only survive that through faith. Kasi ang mangyayari niyan, ayaw ko na. Ayaw ko na sa nanay ko, ayaw ko sa tatay ko, ayaw na sa mga kapatid ko, ayaw ko na sa asawa ko. Ganun ang mangyayari niyan. Hanap na lang ako ng iba. O try again. Ano kaya ang future nun? Ganun din. Ganun din. So, yan ang highlight natin. The only way we can be a family symphony is by being filled by faith. So, let me review. Sinong operator ko? So, February, ang asawang babae na faith-filled ay ginagawa ng mabuti, ang asawang lalaki ginagawa ng ano? Ng mabuti. Basa nga kayo, verse 4. Together. Okay. And then, binalansin natin na yan ng ang asawang lalaki na filled ng faith ay ginagawa ng asawang babae. Basta ang mga lalaki. Ulit. 1, 2, 3. Sound together. Go! At yung mabuti ang inyong asawa. Wala tunog dito. Dapat bilang isang Kristiyano. Igalan mo sila bilang mga babae mas mahina kaysa okay, tatawa kayo bakit ganoon yung pananalita ni Pablo. Alam niyo na yung inequality nun, ano? Dati, patriarchal. Hindi kasing pantay. Medyo mababa pa yung pagtingin sa mga babae nun. Kaya sinasabihan yung mga lalaki, sila ay binigyan din ng hanggan, hindi lang kayo. Dalawa na yon. Kung yung asawang babae gagawa ng mabuti, yung asawa niyang lalaki and vice versa,
anong magiging tunog nila? Maganda. Kaya kung may asawa kayo, isipin nyo, ano gagawin nyo? Mabuti. Huwag nyo gagawa ng masama. Ha? Huwag nyo kakantahin yung kanta ni Michael V na mas mahal na kita ngayon. Ha? Alam nyo ba yan? O, tapos, sundan natin yan ng nangyari. Yan. Ang pamilyang faith-filled ay patuloy na binabago ng Diyos. Naalala niyo yung topic natin yan? Ito, malupit ito. Pag sinabing faith, ano ba yan? Ano yung faith? Faith is identifying with Jesus. Si Jesus namatay. So ikaw din, namatay ka na sa kasalanan. Si Jesus inilibing at nabuhay na maguli sa isang bagong buhay. Ganon din yung nangyayari sa iyo. That is faith. Okay? Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo ay pareho lang, hindi yun faith. You identify with Jesus. Ang tindi nito. Kaya sabi ron, sapagkat namatay na kayo, saan? Saan kayo namatay? Ha? Ulit, saan kayo namatay? Nababasa nyo ba? Sa dati nyong buhay. May lapida na kayo eh. May lapida na yun dating Romy. Namatay na yon kasama ni Jesus. Pero ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So you have a new life with Christ. Ito na ngayon, ito yung Christian. Okay? Kaya matindi talaga itong pananampalataya. Kasi ang inaasahan mo, mabuhay sa isang bagong buhay. Bawal na yung katuyan ni tao lang kasi ako. Yes, alam ko tao ka lang, pero tao kang may pananampalataya sa Diyos. Tama? Oo. Tao kang may pananampalataya sa Diyos. Kung paano namatay si Jesus at siya'y nabuhay na maguli, dapat sabihin mo yan. Namatay na ako sa dati kong pagkatao, namatay na ako sa dati kong mga ginagawa, at ako'y meron ng bagong buhay. Meron kayo niyan? May dati ba kayo? Hindi yung ex, ha? I mean, dating buhay. Ha? May dati na kayo at may bago na? Nalala niyo yan? Yung may pinapatay o may hinuhubad at may isinusuot. Ubarin ang dating pagkatao, isuot ang bagong pagkatao na bigay ni Jesus. Then we talked about parents. Nag-zoom tayo. Sabi natin ang magulang na puno ng pananampalataya ay may dalawang ginagawa. Nagtuturo at nagmomodelo ng salita ng Diyos. Parents, kamusta kayo? Nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi lang ng math, ng science, o ng academic subject. Ang tinuturo niya ay ang salita ng Diyos. Bakit? Sinubukang kabisado ito. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, hindi nakalagay yan, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging kalimutan ko na. Wala na dyan? Wala. Ano kasunod? Para ano? Wala. Hindi, ganda lang talaga yan. Yun ang ituturo. Ang anak natin kailangan, hindi lang pagkain, kailangan niya ng truth. Okay? Sino magbibigay sa kanya yan? Yung TikTok, yung Facebook, yung YouTube. Pag hindi nyo binigyan at pinakain ng katotohanan ng anak ninyo, halo-halong katotohanan ang mapupulot niyan. Tama? Oo. Kailangan niya ng katotohanan, kailangan niyang sawayin. Okay? Dahil sa kakulangan ng experience sa pagtutuwid, at dapat siyang sanayin sa katuwiran. Pag hindi siya matuwid, ano siya? Ha? Liko. Ayan. O parents, ayaw natin yan na ang ating mga anak ay liko. Ha? So, hindi lang ituturo, ito ay imomodel. Okay? Ano gagawin? Ituturo mo, imomodel mo. Kaya mong sabihin sa iyong anak, gayahin mo ko. Okay? Gayahin mo ko. Napag-usapan yata namin ito ng
Kasi madalas ka sasabihin na, "Nak, huwag mo akong gagayahin." Iilang magulang na makapagsasabi, "Nak, gayahin mo yung buhay ko." Ha? Pag nagawa nyo yun, nako, lagay natin dito, di-display natin yung pangalan ng mga magulang na kinuha ng Lord. Dahil nagpasaway yung anak. O tapos, last month, we talked about nanay or ang woman. Ang sikreto ng nanay na buno ng pananampalataya ay ang kanyang takot sa Diyos. Kaya naman siya ay excellent. Itong ating thesis last month. Kapag may takot ka sa Diyos, you can be excellent. You can excel at all things. So, tapos nagre-reflect ako niyan. Pagkatapos sabi ko, alam mo, ang dami ko nakalimutan dahil hindi ko binasa yung aking notes. Kagaya ngayon, wala na naman akong notes. No? Nakalimutan ko. Alam niyo ang honor talaga doon? Kasi kung magiging tao, makinig kayo, kung magiging tao ang salitang karunungan, ano siya? Nanay. Hindi. Hindi tatay, ha? Ewan ko, nasa napunta yung karunungan ng mga tatay. Pero pag ang karunungan, wisdom, nag-personify, nabuhay siya, makikita mo siya bilang isang nanay. Ganong katindi yung parangal ng salita ng Diyos, ha? Oh. Hindi bata, no, hindi matanda, isang nanay. At habang nire-reflect ko na naman yung mga nanay dito, talagang excellent mga nanay. O kasi nanay dito, naalala ko yung ginagawang mga sinadote. Bukod sa dentista, meron pang sabon na tinitinda. Diba? Napag-usapan kasi natin yung negosyo ng excellent wife. You know? Tapos sabi ko kay Wilma, nakalimutan kitang itaas. Kasi nung nagkaroon ako ng panic attack, for 4 years, si Wilma ang nagtrabaho. Siya ang bumuhay sa pamilya namin. Ang binubuhat niyan, na-construction to eh. Kaya likod nito eh. Hindi na sa akin. Yung Newport. Yung Newport. Alam niyo yung Newport? Sapatos. Mga sapatos. Ano ba yan? Damit. Dala-dala niya, malaking plastic. Kasama niya ba si Jared, no? Naghahabol sila. Kaya na, bilisan mo tumakwa. At iba't ibang mga kwento ba? No? Mga kahangahangang nanay natin. Pero kamangha-mangha talaga yun. Pag yung wisdom naging tao, sa isang nanay. Ha? Nasabi sa Proverbs, sabay-sabay, ang pag-ibig ay makapagdaraya, at ang paglaban ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat ano? Purihin. Yun. Purihin. Sino rito yung wala pang asawa? Mga kabataang lalaki na wala pang asawa. Taas kamay. Kayo lang? 1, 2, 3. Pira ka. Yun doon. Mga wala pang asawa. Ito, take ko sa inyo. Hanapin nyo sa isang babae. May takot sa Panginoon. Huwag lang yung maganda. Pangalawa yun, syempre, no? Yung gagayahin si Andrew ha? Manat ka ng pangit. Ano mo yatang pangit, no? Iba-iba yung standard natin ng kagandahan. Pero higit sa lahat, may takot sa Panginoon. And vice versa, kung ikaw ay isang dalaga, manap ka ng may takot sa Panginoon. Pangalawa lang yung pogi. Ha? Yan yung pangatlo. Yung pangatlo na yun. Yung may pera. Kailangan ko na yung notes ko. Error? Patay tayo dyan. Pwede na siguro, sa cellphone ko na lang.
Nadala na yung salamin eh. Alam niyo ba, gumawa ko ng sermon, isang linggo, wala akong salamin. Kaya tingnan natin kung tama itong aming pinagkagawa. Ha? Oo. Hindi, wala lang time. Pero dapat mabasa ko eh. Baka hindi ko mapabisado lahat eh. Diyan pa kayo? Problema ng teknolohiya eh, no? Yan, naudlot. Naudlot ulit tayo. Pero tuloy na tayo. Hindi kay Kate na lang. Kate, pa-forward na lang kay Jen. Baka makahabol. Sige. Okay, so ngayon, buwan ay anong buwan ng mga tatay? Ha? Buwan ng mga tatay. Sige, next slide. So, I'm inviting you to look at it. Ayan. Hira tayong gumawa ng character study. We usually do expository sermon. Pero I think para sa ating pag-uusap ngayon, silip tayo ng isang character from the Bible na may kahanga-hangang pananampalataya. At walang iba kundi si Abraham. Abraham. Meron ba dito na hindi pa narinig ang pangalang Abraham? Ha? Ikay lang, sabi ko na eh. So, ang tawag sa kanya ay friend of God. No? Sabi sa James 2:23, and he was called God's friend. Napakalaking honor niyan. Matawag na kaibigan ng Diyos. So, siya ay puno ng pananampalataya. Sige. Next. Now, para makilala natin siya at para doon sa mga hindi pa familiar sa kanya, tingnan natin yung kanyang background. Sino ba itong si Abraham? Mabasa kayo para di mapanis laway nyo. Go. Sama niya ang anak niya si Abraham, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot. Mura sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Yung 32 version, hindi yan kasama dito. Pero yung 205, yun yung inantitera. Yung 32 version. Saan lugar sila galing? Sa Ur. Ur is the present day Iraq. Okay? Sa Iraq. So, isa yan. Galing siya sa lugar, hindi sa Kanaan. Galing siya. Mamaya, papakita ko yung mapa. So, tatay niya ay si Tera. Ang pangalan niya noon ay Abraham, bago naging Abraham. Ang asawa niya si Sarai, ay hindi sa binasa kanina, si Sarai ay sa totoo lang, kapatid niya sa tatay. Okay? Allowed pa yung mga ganong relationship, no? Pamangkin niya si Lot, na anak ng kapatid niyang si
Haran. Ngayon, confused. Ito, Haran. Ito, lugar ito. Ha? Ewan ko ba? Bakit? May ganun, no? So, kasi yan yung mga karakter makikita natin mamaya. Doon na lang sila tumira at doon namatay si Tera sa edad na 205. Pero bata pa. Okay. So we'll be looking at tatlong katangian ni Abraham. So we'll do the next slide. So ito yung Ur. So ito ang Israel. Tapos, ito ang Haran, by the way, yan ay Turkey ngayon. So, ito ang lakbay sa laruan. Yung mga nag-aaral ng history, ito yung nakarang history. Tapos, mababa sila doon mamaya sa kwento natin. This is Egypt. Ang part na to, ito ang Israel. Egypt. Okay, para na meron kayo. Sa Bible, madalas yung mapabasa yung salitang Babylon. Babylon is a city. City of Babylon. Okay. So, ayan, I think we have enough information. Tatlong bagay kay Abraham. Gusto kong i-highlight bilang isang tatay na puno ng pananampalataya. Sige. Number 1. Kung tama ang aking pagkakatanda sa slides. Binasa na natin, Hebrews 11, no? 8 to 19. So, kung nandiyan pa kayo, at nakabukas pa yung Bible ninyo, then, sige, next. Katangian ng ano? Katangian ng ano? No, you pay attention. Number 1. Unang katangian ng kanyang pananampalataya, promptly obeyed when called. Sa Tagalog, agad sumunod ng tinawag. Anong ginawa niya ng tinawag? Sumunod. Paano siya sumunod? Agad. Kasi pwedeng sumunod. Bukas na lang, Lord, ha? Pero yung kanyang obedience, it was prompt. Mabilis. Nung sinabi ng Panginoon, walang pagdadalawang isip, go na siya. Okay, sumunod siya nung siya yung tinawag. Verse 8, let's read. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Weird, no? Napaka-weird ito. Pero that's one characteristic. He promptly obeyed when called by God. So one day, there was a voice. Nakarinig siya ng isang tinig. At ayon sa Genesis chapter 12, itong tinig na to nagsasabi sa kanya, Abraham, lisanin mo ang iyong bansa. Lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Lisanin mo ang iyong sambahay. No? Yung country, yung nation, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mismong sambahay. Ano pangalan ng tatay niya? Tera. Okay? Lisanin mo yan at pumunta ka sa isang lugar na ipapakita ko sa iyo. Hindi sinabi kung saan eh. Okay? So madali ba ito? Ang pangako sa kanya, I will bless you. Sabi nung tinig na, pagpapalain kita. Itatanyag ko ang iyong pangalan. No? I will give you great name, dakilang pangalan. Yan ang pangako sa kanya. And I will bless families, other nations, other people sa pamamagitan mo. Yun ang matindi doon, you know? Madali ba yan? Madali ba yung pinapagawa? Para sa inyo? Madali ba yan? Hindi. No? Iwanan mo yung bansa, iwanan mo yung kamag-anak, iwanan mo yung sambahay mo mismo, yung tatay niya.
You can imagine, you can almost imagine yung kanilang conversation with Terah. Imagine niyo yung scenario. Actually, nakapanood ako ng isang eksena nito. So, nandun sila sa bahay at ang tanong ng tatay kay Abraham, alis ka? Alis ka. Kasi wala na iba niyang mga kapatid. Patay na si Haran, si Nahor, naiwan sa Ur. Ikaw lang ang inaasahan ko dito. Iwanan mo ako. Matanda na ako. Saan ka pupunta? Pero sa lahat ng tanong ng tatay na yun, wala siyang sagot. Hindi ko po. Eh bakit ka aalis? Hindi mo pala alam kung saan ka pupunta. Ba't ka pa aalis? Eh, hindi ko mapapaliwanag, pero yun yung sinabi sa akin. Yun ang narinig ko. Ang alam ko lang ho, dapat akong umalis. Kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, anong nangyari? Well, umalis sila. Alam niyo kasama niya. Buti sana kung isa lang siya. Ang kasama niya si Sarai, sumama sa kanya si Lot, yung kanyang pamangkin, at tangay-tangay niya lahat ng mga arian, mga hayop. Can you imagine? Parang ganito siguro, mas marami pa. Tara na. Hindi ito desisyon ng isang tao, desisyon ito ng isang angkan. Lahat ng mga naglilingkod sa akin, lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga servants kasama. About this size. Tara na, labas tayo. Doon. They have settled dito sa lugar ng Haran for a long time. Andyan lang, papakainin mo yung hayop, nandyan. Saan kakain yung mga hayop? Madadalhin nila. They don't know. Pero lumabas siya. Kasama. Can you imagine the responsibility ni Abraham? Bilang leader nila. Pero lumabas sila. And Lot, ito naman kahanga-hanga kay Lot. Nag-volunteer siya na sumama. Dito, sama ako sa iyo. So, dalawa na sila. Si Lot, may sarili ring, nakakabulol yun. Sarili ring angkan. Okay. Yun. Kaya naman. Kaya lang, kaya mong i-move, mamumove mo yan mamaya. Or just, ito na. So he obeyed by leaving his family. Madaling basahin para sa atin at umalis siya. Umalis siya. Tama? Wala ka dun eh. Pero hindi mo alam sitwasyon. Iiwan yung matandang tatay. Hindi siya mag-isa. Hindi niya alam saan sila pupunta. Now, why leave? Sabihin niyo, tanongin niyo, bakit siya alis? Ha? Bakit siya alis? So, sa isang, may mga rabbis na nagpapaliwanag nito. Pakinggan niyo yung maganda to. Ito yata ang dahilan kung bakit pinapaalis siya sa kanyang bahay. Ang tatay niyang si Terah ay isang idol manufacturer. Alam niyo yung mga idol, yung mga... Kasi galing sila sa Uri. Marami silang Diyos-Diyosan, mga statwa. Okay? Manggagawa ng statwa ng kanyang tatay ayon sa mga rabbis. At isang araw, sinabihan siya ni Terah, Abraham, bantayan mo yung shop natin. Ha? Nagtitinda sila ng mga idols. Bantayan mo. Okay? So, may dumating na isang lalaki, bibili. Bibili ng isang estatwa. So, ang tanong ni Abraham, ilang taon na ako kayo? Sabi ng lalaki, 50 years old na ako. 50 years old na kayo, bakit ako kayo bibili ng isang estatwa na kahapon lang ginawa? One day old. So, napahiya yung lalaki, umalis. Pag-alis ng lalaki, may dumating na ang gustong gawin ng babae ay mag-offer ng pagkain doon sa mga rebulto, sa mga estatwa na nandun na kanilang tinitinda. So, ang ginawa nito, so iniwan yung pagkain, no? Ang ginawa ni Abraham, kumuha siya ng stick. Ano kinuha? Stick.
Hinampas niya lahat yung mga idols. Tapos, nilagay niya dun sa malaking statwa, yung stick na ginamit niya. So pagdating ng tatay niya, gulat na gulat. Ano nangyari dito? Anong ginawa mo? Sabi niya, hindi ako gumawa niyan. Sinong gagawa? Ayun, ako, huwag mo pinaglulolo ko. Ito hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Walang alam yan. Saan nangyayari? Sabi ni Abraham. Yun nga po, hindi ko maintindihan sa inyo. Bakit nga sinasamba? Tindero! Sana sinulat sa Bible ko. Pero, anong reason? Iwanan yung buhay ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Babalikan ko yan mamaya. You leave those idols. Iwanan nila yan. Kaya gagawa siya ng bago. And so they left. And the day they left, lahat ng natawa sa kanila, yung kanilang bayan, nihiling. Kala ko pa naman matalino tao to si Abraham. Hindi rin pala. Lahat ng negatibong salita nung sila'y umalis, binaon nila. Ang tatay na puno ng pananampalataya, ang Diyos ang sinusunod. It is the voice of God. Ang final decision sa kanyang buhay, walang ibang tao kundi ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kahit sino mang makabangga niya, hindi siya magbebend. Okay? At iiwanan niya ang kanyang mga Diyos-Diyos. Next. Pangalawa, ayon sa verses 9 and 10, hindi lang siya promptly obeyed, agad na sumunod. Ano sabi dito? He patiently believed when promised. Matyagang naniwala ng pinangakuan. Kailan siya naniwala? Sige, process lang na ito. Tinitingnan ko lang kung naintindihan ninyo. Kailan siya naniwala? Nang pinangakuan siya ng Diyos. Anong pinaniwalaan? Ang pangako ng Diyos. Paano siya naniwala? Matyaga. Okay. Kasi pwede maniwala para sa isang araw lang. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Pero 24 hours lang yun. Bukas hindi na. Ito, matyaga. Ito talaga pag may notes Mas mura daw talaga ang papel kaysa sa utak. Okay. Bakit yun? We're supposed to read verse 9. Verse 9, basa? Ano babasa? Kahit nasa ulan siya sa lola na nakapagmana rin ang pangako ng Diyos. Tagapagmana pa ng pangako, no? Kapagkat naasahan ni Abraham isang lungsod na may matibay na pundasyon. Ang Diyos mismo ang nagplano ng tayo. Okay, so they left. Dumating sila sa Canaan. Nagpatuloy siya hanggang nakarating siya sa isang malaking puno ng More. Ito yung mga lugar na ng Shechem. Kung nakita nyo kanina, yung pulang side, no? Nandun lang siya. Shechem, Bethel, Hebron, at nandun yung mga Canaanites. Pag binasa nyo Bible, nakakatakot itong grupong ito. Nandun na sila, no? At nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, habang nandun siya, itong lupang ito ang ibibigay ko sa iyo. Okay? Bibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. Ang problema, wala naman siyang anak. Dahil bawag yung kanyang asawa. Pero sinabi na ng Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Bilang paniniwala, nagtayo siya ng altar. Nag-collect siya ng mga bato at itinayo niya yung altar and then he called on the name of God. Okay? Sana nga, ang mga tatay talaga nagtatayo ng altar. Sila yung taga-altar call. Ang mga anak,
Dito na tayo, mag-gather na tayo, mag-pray tayo. Okay? At mula ron, lumipat siya sa bundok ng silangan ng Bethel, nagtayo ng tolda. Ito pa isa, striking dito. Importante, yung salitang pagtatayo ng tolda. Saan ka nagtatayo ng iyong tolda? Si Abraham, nagtayo siya doon. Hindi naman siya pwede magtayo ng bahay. Nandun pa yung mga Canaanites. But he built his tent, he pitched his tent doon sa lugar na pinangako ng Panginoon. Now, listen to me. May 4 na bagay dito sa pangako. 1, lupa. Ang pangako ng Diyos, bibigyan siya ng may lupa na kayo? May lupa na kayo? Doon sa paglilibigan. No? Nauna pa yun eh. Kasi doon sa lupa, bahay na titira, nauna pa napili yung memorial lot. Pero ito, lupa na titirhan. Ha? Wala kayong lupa? Wala. Wala pa? Malapit na sinakalas. May faith na. Manalo yun sa pangarap. Lupa. Pangalawa, anak. Anak, kahit baog ang asawa. Tingnan nyo to. Pangatlo, dakilang pangalan for pagpapala sa lahat ng tao. Looking back. Hindi ko alam kung ilang taon na ito. 4,000 years ago. 2,000 kay Jesus. Another 2,000 hanggang kay... So this is 4,000 years ago. Lahat ng ito tinupad na ng Diyos. God fulfilled His promise. Madaling tingnan yan dahil tayo nandito. Kung ikaw na kay Abraham, pangakuan ka na, bibigyan kita ng anak. Tapos bahog asawa mo. No? Wag po. Wag mo pong bigyan ng anak. Ayaw ko pong mag-alaga. Yung lupa, alam nyo kung kailan pa nila na, listen to this ha, yung lupa na yun, nasabi, ito mapapasa iyo at ang iyong lahi. It came pagkatapos pa ni Moses, pagkatapos pa ni Joshua, sa panahon pa ng mga judges. That's almost 450 years. May promise ba si Lord sa inyo? Ha? Patay na tayo, baka hindi pa natupad yung pangako. At yun yung binasa natin kanina, di ba? Itong mga taong ito, nangamatay na, hindi nila nakita yung promise. But they follow. They patiently obey. So nasakop yun. At alam nyo kung kailan pa dumating si Isaac. 75 years old nung umalis si Abraham at si Sarai. Sa 75 si Abraham. Sino rito 75 years old? Nanay ko ay 75. Okay? No? Kung pareho lang yung itsura ng mga, ganyan, itsura niya. Abraham. And si Sarai, mas bata ng konti. Alam nyo kung ilang taon na si Abraham nung pinanganak si Isaac? Sige nga. Yung magaling. Ilang taon si Abraham nung ipinanganak si Isaac? 100. Ilang taon naghintay? Kaya nyo maghintay ng 25 years? Kaya. Ha? 25 years. Patient ba siya? Patient siya. Grabe talaga. Tayo pa naman. Gusto natin. Oh. Grabe to. Tayo ngayon, ang expression natin, God bless you as soon as possible. Asa na yung nag-condo? Si Mon, ganun yan eh. God bless you as soon as possible. Pati ang Diyos minadali eh. ASAP, ASP. Pero ito, grabe, patient talaga siya. So pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos na kahit parang imposible. Parang napaka-imposible talaga nun. Napaka-imposible. This land, puno ng mga Canaanites. Tapos bibigyan mo ako ng anak. Baog yung aking asawa. How can that be? How can that be? Pero what he did, napakadakila. Tindi talaga to. He pitched his tent in Canaan. Sino rito ang alam nung nangyari? Bumaba si Abraham sa Egypt. Narinig yun na yan? Napagsinungaling pa siya doon kasi alam niya, papatayin siya. Sabi niya kay Sarai, huwag mong sasabihin. Nasawa kita, sabihin mo, kapatid kita. Tama naman. Diba? Totoo naman yan eh. Kasi nga, pag nalamang asawa, papatayin siya eh. Kukunin si Sarai. Yan yung nga nangyari. Kinuha ng Pharaoh, si Sarah, kaya lang, nag-intervene ng Diyos. Kasi may pangako, hindi pwedeng mabuntis si Sarai ng ibang tao.
So nag-intervene ang Diyos. Sabi dun sa Pharaoh, ang gagawin. Ang interesting part doon, si Pharaoh, kinastigo ng Diyos, binigyan ng sakit. Si Abraham, silent ang Diyos eh. Eh sa iba, parang, ba't siya bumaba doon? Pero itong nakita ko, bumaba siya doon sa, kanina, di ba nandito yung Egypt? Doon yung ginawa niya, hindi siya nagstay doon. Bagamat, mas maganda ang buhay sa Ehipto dahil napakayaman ng kanilang lupa doon, bumalik siya. Bumalik siya sa Canaan. After that famine. At tinayo niya, alam siya bumalik. Genesis 13 verse 3, he pitched his tent in Canaan, doon uli sa puno. Sa malaking puno ng More. Doon siya. Bakit? Kasi naniniwala siya, ito ang lupa. Pero naman tayo, di ba? Sinabi ko, ito, bibigay ko sa'yo ito. May tatayuan ko yan. Palagay ko dyan yung aking. Ha? Oh. Sabi natin, titira tayo sa lubo. O, di, tayuan ko yan. Okay, meron na sila. Basement? Basement yata yung tinira. Ano na yung basement? At eto pa. Ang minuto na ba ako? Okay. Ito pa. You know why? I really believe he was patient. Dumating sa punto, dumami, paggaling na sa Egypt, dumami ang mga alagang hayop ni Lot, sumagana rin si Abraham. Ngayon, ang problema nila, yung grazing land. Yung nag-aagawan na sila, yung mga tauhan nila nag-aaway na. Nagtatalo dahil doon kayo! Amin to eh. Hindi, amin yan. Wala kayong pangalan dyan. Pwede tayong lahat dyan. Eh, ang dami ng hayop na pinakakain. So sabi ni Abraham, ano sabi niya? Lot, ayaw kong magtalo tayo. Okay na? Hindi niya sinabi, doon ka, doon, nakikita mo yon, doon ka pumunta. Pamangking lang kita eh. Ha? Hindi niya ginawa yon. Sabi niya, you choose. Pumili ka. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pag pupunta ka sa kaliwa, susunod ako. Punta ako sa kanan. Ganon. Okay? Ikaw, ha? Kung wala siyang pangako na pinangahawakan, ano gagawin niya? Basta ako dito ako. Ikaw, bahala ka sa buhay mo. Ha? Pero siya meron siyang pinanghahawakang pangako eh. Kaya sabi niya, Lot, mamili ka. Eto na. Pumili si Lot. Alam niyo paano pumili si Lot? Tiningnan lang niya. Nung nakita niya yung fertile na valley, ay dito ako. Nakadepende siya doon sa kanyang nakikita. Sumunod siya doon. Alam niyo kung saan siya napadpad, di ba? Itinayo niya yung kanyang tolda sa tabi ng Sodom at Gomorrah. Basahin niyo yung Bible ninyo. Doon niya itinayo yung kanyang tolda. At anong ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Winasak. At ang sabi doon sa verse na yon, makasalanan yung mga tao doon. Doon siya napadpad. Ang basis ng kanyang choice, yung mata. Yung nakikita lang niya. Dito maganda to. Si Abraham, ang basis ng kanyang choice, ng pagtatayo ng tolda, yung promise ng Diyos. Yung alin? Yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, dito ako pupunta. Ikaw, choose, but I will build my tent. And he pitched his tent. Talagang gusto ko yun eh. Si Lot nagtayo ng tolda doon, malapit sa Sodom at Gomorrah. Hindi pa ginugunaw noon. At alam nyo nangyari sa kanila, di ba? Pero si Abraham, by the promise of God, dahil nanaan siya sa pangako ng Diyos, patiently waiting, dito ko'y tatayo ang tolda ko sa lugar kung saan ako pagpapalain ng Diyos. Ito problema natin. No? Minsan nagtatayo tayo ng tolda sa labas, doon sa lugar na hindi ka napagpapalain ng Diyos. And last, so he patiently waited. So, ang tatay na puno ng pananampalataya, nangahawak sa pangako ng Diyos. Meron siyang promise na pinangahawakan. Meron siyang ano? Alam niya yung pangako ng Diyos. Ang sabi dun sa Matthew, pag inuna mo, napagarihan ka ng Diyos, huwag mo na problemahin yung kakainin mo, iinumin mo, dadamtin mo. Ibigay ko yan sa'yo lahat. Alam niya yun, so hindi siya mag-aalala. Pinangahawakan niya yung pangako ng Diyos, itatayo niya ang tolda niya, sa lugar kung saan nais ng Panginoon at gagawa siya ng altar at tatawag sa pangalan ng Panginoon.
Last. Ito pa isang katangian niya. Basa! Anong ginawa niya nung siya ay sinubok? Nag-alay. Hindi, no? Paano siya nag-alay? Ha? Handa. Ready. Ready siya mag-alay. After 25 years, sa wakas, nagkaanak si Sarah. Yay! Di ba? Saya nun ah. Ang saya nun. Pinangalanan nila siyang Isaac. Ano ibig sabihin ng pangalan? Dali. Ano ibig sabihin ng pangalan Isaac? What's the meaning of the word Isaac? It means laughter. 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 Kasi nung dumating yung mga bisita at sinabi mga anak, natawa si Sarah, ikaw ba naman eh? At this point, 90 years old. 90 years old ka, sabihin, mga anak ka, anong reaction mo? Matatawa ka talaga. Natawa rin si Abraham doon sa idea ng Diyos. Sa kanilang katandaan. Imagine, siya mag-100 years old na. Nakakita na ba kayo ng 90 years old na lola na buntis? Tapos na lumabas yung bata, siya pa nagpadede. Totoo yun, mababasa niyo yun sa Bible. Hindi siya kumuha ng nurse. Hindi siya nag-ano, sino ba dito may batang may anak? Pasusuhin mo nga itong anak kong si Isaac. Hindi. Itong 90-year-old na lola, siya nagpadede. They were happy. And Isaac truly gave them laughter. Imagine niyo lang kayo si Sarah. Tuwing makikita niyo yung anak ninyo, matatawa talaga kayo eh. No? Grabe talaga ang Diyos. Nakakatawa ka talaga. Hindi mo talaga mag-joke. Ha? At pag natutulog, nangingiti pa rin siya, minamasdan si Isaac. Grabe ka. So they were fun, I think. At simula nung dumating si Isaac sa buhay nila, hindi na nawalan ang kasiyahan sa buhay nila. But then, a familiar voice one night, sabi kay Abraham, yan na. Anong sabi doon? Dumating. Basta tayo. Dahil sa kahit na alam niya si Isaac ang pinangako ng Diyos sa pagkukulan ng kanyang lahat, at dapat niya ito umilalan. Sapagkat nananay si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon na ang nangyari, para bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Pero yung pangyayaring yan, so one night, a familiar voice came nang sabi, yung anak mo, I think, mga 12 years old na dito si Isaac. Alay mo yung anak mo. Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na susunugin. It was very clear. Kung kayo si Abraham, how would you have reacted? Confused. Diba? Ito na ang pinakamalaking confusion sa buhay mo. Yung nag-iisang anak, but sana kung 5 yung anak mo, sige, mangyayari pa rin yung pangako. Nag-iisang anak. Kunin mo na si Ian, pwede na yan. Iwan mo na lang si Ben, at saka si Henry. Parang gano'n. Hindi. Nag-iisang anak. At tapos, ang matindi pa nito, son of promise. Diba? Si Isaac ay pangako sa kanya. So, ako, makukonfuse talaga ako. Kung gano'n. Pero, sinabi ba yon ng Bible? Was he confused? Walang confusion. Kasi mababasa nyo, kinabukasan, maagang nagsibak. Sabi ni Lord, iaalay, susunugin yung anak. Sige pa. Patulog siya. Gumising na maaga, nagsibak ng kahoy. Nagagamitin sa paghandog, isinakay sa asno.
lumakad sila, ewan ko kung nagpaalam to, siguro, no? Hindi naman nagpaalam to kay Sarah. Mag-aaway talaga sila, no? Palagay ko, hindi na nagpaalam to. O kung nagtanong, saan kayo punta mag-ama? Huwag ka na magtanong, baka magsinungaling pa ako. Kaya mo na lang kayo, so lumakad sila. May dalawa silang aliping kasama. Pangatlong araw, nakarating sila doon sa paanan ng bundok. At nakita na ni Abraham yung bundok na pag-aalayan sa di kalayuan. At ang sabi niya rin sa dalawang alipin na kasama, dito na lang kayo, bantayan yung aso. Akit kami doon at sasamba kami sa Panginoon, babalik din kami agad. Malapit yung salitang yan. No? Kung anong iniisip ni... Kung tama, yung binasa natin kanina, na sinasabi doon, dahil naniniwala siya na kahit patayin niya si Isaac, siya ay bubuhay. Lord, nasamba ang aming pananampalataya. Bakit di namin ganyan ako? Kaya kaya niyang sabihin, babalik din kami. Agad. Yun ang word niya. Papasanin mo tong mga kahoy. Pinapasan niya yung kahoy kay Isaac. Makyat sila doon. Habang lumalakad sila, sabi niya Isaac, Pa, nakita ko, dala mo yung sulo at itak. Dala-dala ko yung panggato. Nasaan yung tupa? Matalino na. At ang sabi ni Abraham, huwag ka nang magtanong. Baka magsinungaling pa ako. Wala. Wala yung tupang iaalay. So, ito na. Hindi yun ang sabi ni Abraham. Sabi ni Abraham, na magpo-provide ang Diyos. Ilang tatay dito nagsasabi niya, nak, magpo-provide ang Diyos. Magandang line niya, no? Pagtatay ka na. Pa, kailangan ko ng ganito. Magpo-provide ang Panginoon. So, nung dumating sila sa lugar, eto na. Nagtayo ng altar ng mga bato. Kolekta ng mga bato, nilagay yung kahoy sa ibabaw, ginapos, itinali si Isaac. Ikaw si Isaac. Ano reaction mo? Ha? Ano reaction mo? Naintindihan na niya. Naintindihan niya na. Walang reaksyon sa kwento. Walang sinabi. Nag-react. Si Isaac at nagagulan siya. Hindi sila nagagulan. Alam na niya, nasa yung hinali, submissive si Isaac, I believe. Baka he was even smiling sa kanyang tatay. At eto na, inigahan niya doon sa ibabaw ng altar, kinuha yung kanilang itak na dala, at nagpapatayin niya na, may tinigulis na. Ano sabi nung pinsan? Abraham, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, now listen to this. Napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Hindi, no? Pero ready siya eh. Sabi ng iba, baka naniniwala daw si Abraham, magiging bulaklak yung itak eh. Ay, magiging bulaklak. Hindi. Pananatili siyang itak. Pero pananampalataya talaga, interpretation ng Hebrews. Mapatayin man niya itong si Isaac, bubuhayin siya ng Diyos. Yun ang faith niya. At ito na, paglingon ni Abraham, may nakita siyang tupa na yung sungay sumabit sa sanga. Oo. Ayun na, nag-provide. Kaya yung bundok na yun ay tinawag na naglalaan ang Panginoon. God provides. Yun yung naging pangalan ng bundok na yun. Because in that mountain, God provided land. Hindi. Sabi ng anghel, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mo anak. So, tatlong bagay. One, promptly obeyed when called. Agad na sumunod ang tinawa. Pangalawa, patiently believed
When promised, naghintay siya ng may pagtitiyaga. And lastly, readily offered nung siya ay sinubo. So mga tatay, kung meron akong tatlong wish para sa inyo. One, ang Panginoon ay magpapala, huwag kang susuway. Ibig sabihin, sumunod ka. May blessing sa pagsunod. The moment na ikaw ay sumuway sa Diyos, nag-invite ka na ng problema sa iyong buhay. God desires to bless you. Actually, ito yung good news, no? Ito ang good news, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, pagpalain kayo. Kasama yon sa blessing na dineclare niya kay Abraham so that all people will be blessed. Gusto kang pagpalain ng Diyos, gusto kang pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, ang iyong kapatid. But there was one condition, you obey. So, Father, mga tatay, parang awa na ninyo. Sa inyong sarili at sa inyong pamilya, sumunod kayo sa Diyos. Yun ang aking pangalan. Pangalawa, ang Panginoon ay tumutupad sa pangako, kahit gano'n pa yung matagal. Baka hindi matupad sa iyo, matupad sa anak mo, matupad sa apo mo, pero tinitiyak ng Bible, matutupad yan. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yung pangakong provision, tutuparin ng Diyos sa atin. Kaya huwag kang maiinip. And lastly, ang Panginoon ay magpo-provide. Siya ay maglalaan. Pero huwag kang magkakait. Baka hindi mag-provide si Lord. Kung ganun kaya ginawa ni Abraham, alay mo sa isa. Ayoko na, Lord. Okay na to, may anak na ako. Kung ipinagkait niya, what would have happened? Pero ang Panginoon ay maglalaan, huwag kang magkakait. Mabasa. Ito ang maganda sa pananampalataya. Pag may faith ka, hindi lang yan para sa iyo. It is for your family. You bless your family by your faith. You bless, no? Yung magiging pamilya nila. Imagine, si Isaac. Wala na si Abraham, patay na. Ang kausap na ng Diyos si Isaac. Pero yung favor ng Diyos kay Isaac, dahil pa kay Abraham, dahil sa tatay mo, dahil doon sa pangako. Palagi pa rin na-mention na wala na si Isaac. Si Jacob na kausap ng Diyos. Sinong nire-refer ba? Si Abraham. Kundi lang sa lolo mo. Ha? Kundi lang sa lolo mo, yari ka sa akin eh. Pero dahil kaibigan mo lolo mo eh. Ganun katindi. Ha? At ito ang prayer ko. No, na yung faith ninyo, if you have faith, you bless your family, at yung inyong kanyang magiging pamilya. Ito ang magiging legacy. Ganito ang Diyos sa atin. God is a God of blessing. Let's pray. Karangalan para sa inyo, aming dakilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Lord, we are convinced that you truly want to bless us. Maranasan ng isang buhay na masaya, isang pamilya na masaya, Panginoon, isang buhay na kasiyasiya. Lagi mong sinasabi ang Panginoon. Lagi mong sinasabi. And right now, I pray, ang dalangin ko, Panginoon, that you would raise up mga tatay na makikinig at susunod sa inyo. Mga tatay na magtatayo ng tolda sa lugar kung saan kaya niyong pagpalain sila ng kanyang pamilya. Mga tatay na hindi magkakait ng kanilang sarili, oras, panahon, o kahit ano pang kanilang minamahal sapagkat kayo ay Diyos na naglalaan. You are God of the Father. Sa lahat ng mga nakinig na nandito, Panginoon, salamat po for your blessing us dahil din sa pananampalataya ni Abraham. Nakakamangha, Panginoon. Dahil sa kanyang pagsunod, we are now blessed. We are now blessed. Mangyari din ito sa aming mga pamilya.
Let's sing one song. Tumayo tayong lahat.